Abigail, December 23 na-stroke po ako. Isinugod po ako sa hospital na walang malay. Ilang oras po ako walang malay. Nung ako nagkamalay na po, na maigalaw yung kalahating katawan ko, wala na po siyang pakiramdam. Pati yung mukha ko po tumabingi, kasama po yung labi ko. December 25, nasa bahay na po ako noong time na yun na nakikiusap ako sa asawa ko at sa mga kapatid ko na gusto kong pumunta ng simbahan. Ayaw po nila pumayag kasi delikado daw para sa akin. Sabi ko, isakay nila ako ng wheelchair. Hinintay ko sila, darating sila pastor, susunduin ako eh. Dumating po si pastor, kasama po yung 6 na lalaki na nagbuhat po ng wheelchair ko dito sa simbahan. Binuhat po nila ako dito paakyat. Dinagyan na po nila ako ng activating liquid. After 5 days daw po, magiging maayos na yung mukha ko. At sabi ni pastor, itaas ko daw po yung 2 kamay ko. At yun, nagawa ko naman po siya. Pangtuwa ako kasi naiaangat ko na po siya. Then sabi niya sa akin, after 7 days, mawawala na yung stroke mo, makakapaglakad ka na. Sobrang tuwang-tuwa po ako, sobrang pasalamat sa Panginoon na naniwala po kasi after 7 days na makakapaglakad po ako. Sinubukan ko unti-unti na ilalakad. Hindi po siya ganun perfectly nakakapaglakad ng maayos, pero naihakpan ko na po siya pa isa-isa na wala pong umaalalay sa akin. Then pag-uwi ko po ng bahay, nakita ko ng kapitbahay ko na gulat na gulat. Ha, ilang linggo ka pala nakakapaglakad ka na. Inausap ko po siya kasi siya po yung nauna na mag-stroke sa akin na 6 na buwan na hindi siya nakakapaglakad dahil sa stroke niya, isang paa niya naapektuhan. Po tumabingi, kasama po yung labi ko. December 25, inuwi, nasa bahay na po ako noong time na yun na nakikiusap ako sa asawa ko at sa mga kapatid ko na gusto kong pumunta ng simbahan. Ayaw po nila pumayag kasi delikado daw para sa akin. Sabi ko, isakay nila ako ng wheelchair. Hinintay ko sila, darating sila pastor, susunduin ako eh. Dumating po si pastor, kasama po yung 6 na lalaki na nagbuhat po ng wheelchair ko dito sa simbahan. Binuhat po nila ako dito paakyat. Mga ilang araw po, sinabihan po ako ni pastor na mag-activating liquid daw po ako. Kasama po yung aming visitors ng healing para sa stroke ko po. Then, nilagyan na po nila ako ng activating liquid after 5 days daw po. And then, nung first take ko po ng activating liquid, nakaramdam po ako na antok, natulog po ako. Pagkagising ko, sabi ng mga kasama ko, pantay na daw po yung mukha ko. At ayun naman po yung nangyari, pantay naman, sobrang masaya po. And then, pangalawang take ko po ng activating liquid, naging maayos po yung aking pagtulog kasi bigla, hindi pa po ako nagtitake dahil nadayang sa may tubig daw po ako sa lungs. Bigla akong bumabangon dahil sa sakit sa pain ng dibdib ko, sa pain ng likod ko. Pero may continuous na pagtulog ko pag nagtitake po ako ng activating liquid. And then pag third time po, pinigilan ako ng asawa ko, wag na ako pupunta sa church kasi sabi niya, ba't pagtitik ka pa niya activating liquid? And sabi niya, taas sa sodium chloride po sa katawagan na magtitik. Pero syempre dahil mas nangingibabaw sa akin na hindi to basta dadali sa simbahan na walang purpose, pinadala to ng Panginoon. Then pumunta po ako ng prayer meeting, nakinig po ako ng preaching. At doon talaga sa halubusang pinarealize sa akin ng Panginoon na ito, activating liquid na to is pinadala sa ICC para makatulong sa aming mga kalusugan. And then nag-repent po ako sa Panginoon. Then naniwala po ulit ako sa activating liquid at talaga nagpalagay po ulit ako. At hindi naman po ako nabigo sapagkat yung mga masasakit kong vein na barado po yung mga ugat ko, tuwing nag-inject po ako, na igagalaw ko siya ng maayos ang mga kamay ko, pat nakapaglakad na po ako ng maayos dahil sa pagtitik ko po nito. Yun, at sobrang nagpapasalamat po ako, glory to God, at nakarating po ito activating liquid na to sa simbahan namin.